Billionaires Instant Pride Part 48. Yuriel, sambit ko habang kinakatok ang pinto ng kwarto ko. Hindi ko alam kung kailan siya nagising, kaya hindi ko rin matukoy kung kailan niya inilak ang pinto. Kanina pa ako katok dito para sana kausapin siya tungkol sa nangyari kanina. Hindi nalalabas ang tisoy na yan. Wala na yung mukhang maiaharap eh. Nakangising sabi ni Papa sabay halakak. Dala-dala niya ang lahat ng mga manok na kinatay niya. Nahiwa na rin niya ang mga to at handa ng lutuin. Pa, wag mo na ngang asarin. Saway ko sa kanya pero nilagpasan lang niya ako. Matapos niyang magkibit balikat. Napabuga na lang ako ng hangin dahil nai-stress na talaga ako. Pauwi na si nanay galing ng palengke. Dapat pagka-uwi niya ay handa na ang mga rekados ng lulutuin namin para makapagsimula na kaming magluto. Marami kasi kaming putaing iahanda dahil inimbita nila nanay at tatay ang mga kapitbahay. Naghanda na rin kami sa posibilidad na yung mga inimbita nila ay nag-imbita rin ng iba. Yuriel, tawag kong muli sabay katok sa pinto. Alam kong gising ka, buksan mo nga itong pinto. Nagsisimula na akong mainis dahil sinasayang niya talaga ang oras ko. Kanina pa sana ako nakapagsimula sa mga dapat kong gawin. Pero hindi ko rin naman maatim na hayaan siya. Gusto kong makasigurado na okay lang siya. Huminga ako ng malalim. Please, don't ruin my mother's special day. Prangkang sabi ko sa kanya. Ang hirap mag-celebrate kapag alam mong may hindi okay. Dagdag ko. Maya-maya pa ay narinig ko ang tunog ng mabibigat niyang mga hakbang, kasunod ng pagbukas ng pinto. Bumungad sa akin ang sabog niyang muka. Nakasimangot siya at gulong-gulo ang buhok. Hindi muna ako nagsalita at dumiretso na ako sa loob. Kumusta ka? Tanong ko bago siya hinarap at tiningnan sa mga mata. May masakit ba sa'yo? Lalo na sa bandang ulo mo. Pahabol ko dahil baka tumama ang ulo niya sa kung anong matigas na bagay. I'm fine. Walang ganang sabi niya bago siya pabagsak na umupo sa kama ko. Butil-butil na ang mga pawis niya dahil sa init ng paligid. Nakatapat na nga sa kanya ang electric fan pero wala pa rin. Ano ba naman kasi ang laban ng electric fan sa taong laki sa aircon, di ba? Mabuti naman. Tugon ko bago lumapit sa kanya. Magbihis ka na at nang makalabas na tayo. Make sure to wear comfortable clothes, okay? Humiling siya sa akin bago humiga sa kama at gumulong. Dito lang ako. I can't face your dad again. I'd rather rot in this room than face him and get reminded of a fucking humiliating moment of my life. Anya at inabot ang unan sa bayakap dito ng maigpit. Huwag kang mahiya. Muli akong huminga ng malalim para kontrolin ang emosyon ko. Baka kung ano pang masabi ko sa kanya. Baka masumbatan ko pa siya na kung bakit kasi nagpumilit pa siyang tulungan si Papa. Hindi naman nakakahiyang nangyari kanina. Anong hindi? Mabilis siyang bumangon at umiling sa akin. It was humiliating, Christine. Even thinking about it burns my cheeks. Nangyari na eh. Wala na tayong magagawa ron. Sagot ko sa kanya at pasimpleng ikinuyom ang magkabilang kamay ko dahil nauubos na ang pasensya ko. What you can do right now is to face it. At ipaliwanag mo rin sa kanya kaya ka nahimatay ay dahil takot ka sa dugo. I hope it is easy as you said it. Anya at muling humilata sa kama. Your father is probably laughing at me right now. Mas talo pang titibay ang desisyon niya na si Logan ang piliin niya para sa'yo. Kalma, Christine. Kalma. Bakit ba kasi takot na takot ka sa dugo? Pangalawang beses na kitang nakitang nawala ng balay dahil sa dugo. Curious kong tanong. Bahagya pang nangunot ang noo ko habang nakatingin sa kanya. Basta, it's complicated. Mabilis niyang sagot. Okay. Tumayo na ako at nagunat ng katawan. Lalabas na ako. Ang dami ko pang kailangan gawin sa totoo lang. Kaya please lang, huwag mo akong abalahin. Bakit ba kasi ang dami yung handa? You could have just ordered food or ask someone to cook for you. Anya, as someone who grew up in the city, it's something that you can never relate to. Sagot ko sa kanya.
Preparing food all by ourselves has become part of our culture. It makes the celebration even more special. Dagdag ko pa bago ako dumiretso ng labas dahil kailangan ko na talagang magsimulang maghimay ng mga rekado. Maya-maya pa ay lumabas na siya at lumapit sa akin sa mesa. Nakasuot na ng t-shirt pero nagsusumigaw pa rin ang logo ng mamahaling brand ito. Nakashort na lang din siya at tsinelas na gawa sa leather. Kalat na kalat din sa loob ng bahay ang halimuyak ng mamahalin niyang pabango. Let me help you. Anya at tumabi sa akin. Gising ka na pala, Kuya Yuriel. Nakangising tanong ni Jester nang mapadaan to sa kusina para puntahan si Papa sa likod ng bahay kung saan siya nagluluto. Tumigil ka riyan, Jester, ha? Saway ko sa kanya. Malilintikan ka talaga sa akin mamaya. Ngumisi lang siya sa akin bago patakbong pumunta sa likod ng bahay. Nang tingnan ko si Uriel ay ang unang napansin ko ay ang pamumula ng tenga niya. Nahihiya ka? Prangkang tanong ko. Hindi ah. Dinay niya bago kumuha ng mga sibuyas at bawang sa basket. Bakit naman ako mahihiya? Kaya nga. Pagsang-ayon ko at pasimple na lang akong napangiti dahil hindi ko mapigilang makyutan sa reaksyon niya. Unang beses ko siyang nakita ang nahihiya ng husto, kaya nakakapanibago pero nakakatuwa. Kinausap ko lang siya ng kinausap hanggang sa kahit papaano ay bumalik ang mood niya. Napag-usapan namin ang mga magulang ko. Kung ano ang ugali nila, lalo na si tatay. Maya-maya pa ay nakatanggap ako ng text galing kay Pinky na pauwi na raw sila ni Mama. Pinuntahan kasi niya to sa palengke para tulungang magbibit ng mga pinamili nito. Matapos kong mabasa ang text ng kapatid ko, ay agad kong binalingan si Uriel. Pauwi na raw sila Mama. Ihanda mo ng regalo mong bulaklak at cake. Right. Anya bago sumilay ang sabik ng ngisi sa kanyang labi. I'll go get it in the car right away. Dagdag niya at mabilis na lumabas. Ilang sandali lang ay nakabalik na siya habang hawak-hawak ang napakagandang bouquet ng red roses sa isang kamay niya, habang sa isa naman ang mamahaling chocolate cake na may nakasulat na happy birthday. Ilang minuto lang ay tumigil na nga ang tricycle sa tapat ng bahay at sila Mama ang sakay nun. Sinanyasan ko si Uriel maghanda na. Inutusan ko kasi si Pinky na i-inform din si Mama na may kasama akong umuwi. Pinasabi ko rin sa kanya na manliligaw ko ang kasama ko. Nang makita kong malapit na sila Mama sa pinto, ay sinanyasan ko na si Uriel. At pagkapasok ni Mama, ay sinalubong siya ng lalaki. Happy birthday po. Ha? Sino ka ba? Mabilis na tugon ni Mama at nagkaroon ng isang napaka-awkward at mahabang katahimikan sa sala. Tiningnan ko si Pinky at napatango na lang siya at napapitik ng mga daliri. My God, ate! Nakalimutan ko palang sabihin kay Mama. For the second time around, nasa loob naman ng kwarto ko si Uriel. Pero sa pagkakataong to ay hindi na siya nag-lock ng pinto. Nakaupo lang siya sa kama ko at nakatulala habang nasa malayo ang tingin. Hindi ko alam kung maaawa ba ako o matatawa sa kanya. Hindi kasi na-inform ni Pinky si Mama na may kasama akong umuwi. Kaya ganoon na lang ang pagtataka ng ina ko nang salubungin siya ng isang estranghero. Okay ka lang? Tanong ko sa kanya. Tapos na ako sa dapat kong gawin. Hinihintay ko na lang ang signal ni Mama para makapagsimula na kaming magluto. Kaya habang wala pa ay minabuti kong i-check si Uriel. I don't know. Halos pabulong niyang sabi sabay hilamos ng mga palad niya at kulo ng kanyang buhok. It's so obvious that your parents do not like me. Kasalanan ko rin naman. Anya at pilit na humiti. Ako ang may kasalanan kung ayaw nila sa akin. Puro palpak. Halos pabulong niyang sabi. Okay lang yan. Sabi ko sa kanya para sana pagaanin ang loob niya, pero mas lalo yatang sumama ang loob niya. Hindi yun okay. Hindi. Anya at humilata sa kama ko. Wala na tayong magagawa ron eh. Sabi ko sa kanya. Bumawi ka na lang. May ilang araw pa naman bago tayo bumalik sa syudad. Dagdag ko. O kung feeling mo wala ka nang mukhang maiharap sa kanila, ay pwede ka nang maunang umuwi.
Singit ko kaya mabilis siyang tumingin sa akin at pinalingkitan ako ng mga mata. Are you trying to manipulate me? Hindi. Depensa ko dahil nahuli niya ako. Nagsasuggest lang. Okay. Anya bago gumulong sa kama at iyakap ang unan ko. Sige na, you can leave me alone. Dito na ako sa kwarto mo hanggang sa matapos ang birthday celebration ng mama mo. Baka pag lumabas pa ako ay masira ka pang birthday niya. Napahirap ako sa pagiging sad boy niya. Nilapitan ko siya habang nakapamewang. Ano bang gusto mong gawin ko para maging okay ng pakiramdam mo? Sabi ko na lang at nang matapos na. Kiss. Ikis mo ko. Anya bago siya bumangon at itinuro ang bisita niya. Kahit dito lang. Ha? Napalakas ang boses ko dahil sa sinabi niya. Halos malukot ang mukha ko. Anong pinagsasabi mo riyan? It is what it is. Kiss me and I feel better. Tugon niya. Bala ka riyan. Mabilis kong tanggi at akmang aalis na sana nang bigla niyang hawakan ang kamay ko. Ano? Inis kong baling sa kanya. Pero imbis na sumagot, ay hinila niya ako palapit sa kanya. Napalakas ang paghila niya kaya ang ending ay nawalan ako ng balanse at napakapit sa balikat at napakantong sa hita niya. Hindi ko mapigilang mailang nang mapansin ko kung gaano kalapit ang mukha namin sa isa't isa. Kaunting galaw lang ay maglalapat na ang mga labi namin. Iniwas ko ang mata ko sa nakakalunod niyang titig. Ibinaba ko ang tingin ko pero sinalubong naman ako ng nakakaakit niyang mga labi. At ewan ko ba kung anong sumanib sa akin at bigla kong binasa ang labi ko sabay lunok ng laway. Dahil sa ginawa ko ay naramdaman ko ang pagtindi ng titig niya sa akin. Dahan-dahan niya ring inilapit ang mukha niya sa mukha ko, dahilan para kumabog ng gusto ang dibdib ko. Napahigpit ang kapit ko sa balikat niya nang sobrang lapit na talaga ng mukha namin sa isa't isa. At nang maglalapat na sana ang labi namin, ay umalingaw-ngaw ang napakalakas na tunog na sanhi ng pagkahulog ng takip ng kaldero, kasunod ng boses ni Mama. Diyos ko po! Agad akong napalingon sa may pintuan at nakita ko siyang tutop na ang bibig at nanlalaki ang mga mata. Hindi, mali ka lang iniisip, Ma. Depensa ko at akmang tatayo na sana, pero umiling siya sa akin, sabay tapat ang palat sa ere bago niya dahan-dahang isinara ang pinto, habang nakasilip ang isang mata sa amin. Hanggang sa tuluyan na niya tong maisara. Nasa bunutan ko na lang ang sarili ko, dahil mukhang pagsisisihan ko talagang dinala ko si Riel dito sa amin.